Ayan, Attorney Sal. Ano pong inyong komento sa balitang iyan? Number one, tuturuan natin mga reporters natin. Pag kayo nagre-report, be sure na yung identity ng tao nire-report nyo, klaro sa tao. Kaya Yes. niya. Yan ang si Attorney Paulo. Hindi dapat Attorney Paulo ang tawag niya dyan. Kailangan pag-report, format. Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Mm. Kailangan magkaroon kayo ng delineation. Kasi pag sinabi Attorney Panelo, iisipin na iba, galing sa akin. Lalagay niya na Attorney Panelo Jr. Para klaro kung kanino nang gagaling. Kung sa abogado ba ni Inday Sara o sa nag-aabogado sa kanyang ama. Kailangan naman hiwalay-hiwalay yun. Meron mga dyaryo, tamang ginagawa nila. No. Kompleto, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ganun. Yan ang sabihin mo sa mga reporter, ha? Yes, Matagal ko Attorney. na napapansin yan, pero hindi nyo binabago. Mm-mm. Pangalawa, yan ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr. Junior po yan. Tama ko yun kasi gaya na sinasabi niya, itong testigo nyo, napaka hinang testigo sapagkat yung kanyang mga pahayag ay sirang-sira sa pamamagitan ng ibang mga testigo laban sa kanya na pulos kasinungalingan. Sabihin niya, siya ay nagtrabaho kay Inday Sara. Pero lahat ng mga kasama ni Inday Sara, pinasisinungalingan siya. Pati dyan sa Sandataang Lakas. Kasi nagpapanggap din siya na nasa intelligence siya. Nagpapanggap pa nga siyang na abogado. Hindi naman siya abogado. Tapos, marami yung siyang mga pahayag. Like halimbawa, sabi niya, yan daw isang babae na may yung kasama ko sa mga perang dinideliver niya kuno. Nakita niya pangaraw nag-drive. Yung pala, hindi marunong mag-drive yung babae. Walang lisensya. At never sa buong buhay na nag-drive. Madalit sabi, ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr., yung sinasabi niyong testigo, ang sasabog sa mukha ninyo. Kaya Bound. Ayan. Sandali, Carlo. Paiksiyan na lang natin to kasi napakahaba yan. Sige. Shortcutin na lang natin ang discussion. Yes. Ang binabanggit ko po dyan, yung una kasi, parang general yung ating pag-discuss, di ba? Sinabi Yes, natin, maraming mga oportunista, maraming nagsisip-sip, at ang kadahilanan dyan, para sa kanilang mga personal na interest. Pero wala tayong binigyan ng mga halimbawa kung sino yun. Ngayon dito sa part 2 natin, meron na tayong mga tinukoy, although Yes, hindi attorney. natin ginulanan. Mm-mm. Kaya maglalaro ho tayo ngayon. We'll have a game. Blind Hulaan item. nyo. Hulaan ninyo kung sino ang mga tinutukoy ng artikulo kong ito. Yan. Ang sabi ko po, meron dyan dalawang politiko na ang ginagawa ng mga yan, dalawa sila. Kung matatandaan nyo, nung presidential election noong 2016, itong dalawang politiko ito, nandun sa kabilang partido. Tapos, yun na nga, isa pang mayor, tatlo palang mayor sila naglalaban noon, mga dating mayor. Ngayon, sabi po natin, yung dalawang yun, nandun sa isang tumatakbong alkalde. Tatlo sila mamili na kayo kung sino doon. At katunayan, talagang masigasig sila na kinampanya nila. Ang problema ganito, ito kasi isang alkalde rin, hindi masyadong patok sa survey. Pumatok na lang siya nung bandang the last 2 months, hanggang the last month, talagang umarangkada na. Ngayon, itong dalawang politiko, nung mapansin nila, delikado mukhang mananalong presidente itong isang to. Kaya ang ginawa po nila, iniwan nila, tinakasan nila to the everlasting dismay
nung kandidato nila. Madalit sabi, lumipat sila doon sa mananalo. At nanalo nga. At nakita natin na itong dalawang politikong ito, palaging umaaten ng mga pagdiriwang, mga opisyal na mga aktibidades ng Administrasyong Duterte. Sumasama sa mga biyahe sa abroad. Madalit sabi, Duterte sila. Kaya lang, hindi pa nga natatapos yung halos hindi pa tapos yung pagbaba niya sa Panguluhan. Natapos na. Actually, natapos na. Natapos na. Pero hindi pa natatapos yung panunumpa ng bagong presidente. Aba, itong dalawa, nandun na naman sa kabila. Madalit sabi, nakapasok na naman sila. At katunayan, dahil ang usap-usapan, dalawang ito, ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ng ngayong nakaupong presidente. At sila naman ay nagantimpalaan. At sila ay binigyan ng mga makapangyarihang posisyon. Yan. Yan ang isang halimbawa ng mga tao na dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan sa kanilang mga probinsya, una, sinusuportahan muna nila yung nakikita nilang malakas. Pero nung humihina na, lipat naman doon sila kabila. At nung manalo na nga yung kabila, sila naman, nagpakasasa naman. After that, doon na naman sila sa kabila. At katunayan, pinaghihinalaan nga yung dalawang politiko na yan, na kasama sa pagpaplano, sa pag-aresto, pagdetini, at pagpapatapon doon sa dayuhang bansa kay Presidente Duterte. Kaya sabi ko doon po sa artikulo, ayan, classic example yan ng mga oportunista. Meron pa hong isa naman, dalawa rin sila. Tandem Yes. palagi eh. Ito namang dalawang ito, yung isa sa kanila, nung panahon ng mga kampanyahan, makikita mo kasama niya yung anak ng presidente, isang presidente. Palagi siyang kasama. Naging mga kaibigan na kaibigan niya na yung anak eh. Pagkatapos, yung dating nakaupo naman sa isang malaking posisyon, nagkamali na awayin. Siguro, akala niya hindi siya matatanggal. Inawa niya yung anak ng presidente. Madalit sabi, ang usap-usapan naman, siya, yung anak, ang naging dahilan kung bakit siya napatalsik sa kanyang makapangyarihang posisyon. At yung kaibigan, hindi mo alam kung kaibigan, nakipagkaibigan, na palagi sumasama, ay siya ang pumalit sa pwesto. Yung isa naman, yung kanya namang isang malapit din sa kanya, ng politiko, dahil sa connection niya dahil nga nakapasok na yung isa, di syempre, nabigyan din ng magandang posisyon sa pangatlong sangay ng gobyerno. At pagkatapos nga ng pagkaretiro niya, siya po ay naging isang LGU, local government official. Alam niyo po ba nangyari doon sa dalawang yun? Madalit sabi, kasama sila sa mga nakinabang sa kanilang pagkikipagkaibigan, pagsusuporta kay Presidente Duterte. Pero, nung inaresto, dinitini, pinatapon, tanong ko sa inyo, may narinig ba kayo dito sa dalawang ito? Kung alam niyo na, ang tinutukoy ko, wala ko kayong marinig na pagtatanggol. Tumahimik sila. Pareho din ng marami sa kanilang nakinabang kay Presidente Duterte na tumahimik. Hindi ho sila nagsalita. Hindi nila pinagtanggol. Hindi nila kinundina ang ginawa ng administrasyon.
kay Presidente Duterte. Pero ano ho naging gantimpala naman nila sa pananahimik nila, sa pagtakwil nila sa kanilang sinuportahan at pinakinabangan. Di natalo ho sila. Natalo pareho yung dalawa sa halalan. Yun ang naging gantimpala ng taong bayan sa mga hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan at tumanaw ng utang na loob. Ayun o. Meron namang isa, ito, sigurado kilala niyo na ito. Palagi nating pinupulaan to eh. Ito napakalapit ho nito. Kilala ni Carlo ito. Kaibigan ni Carlo. Pinakamalapit. Nasa gitna ho siya ng sentro ng kapangyarihan. She is in the center of power. Pero naitsipwera siya. Kaya nung kumandidato, itong kanyang kamag-anak, hindi siya makasama. Hindi siya makasama sa pangangampanya. Ayaw sa kanya. Ba't naman magugustuhan siya? Biro nyo, nag-produce ba naman to ng isang pelikula tungkol sa kanilang pamilya at inapi niya yung kanyang kapatid doon. Inilarawan niya na mahinang klase, na puro na lang party ang inaatupag nita. Madaling sabi, walang kinabukasan. Siya ang bida. Ang problema, naging presidente. Naging presidente. Ngayon, dahil itong taong ito yung tinatawag natin user, manggagamit. Kung saan siya makikinabang, nandun siya. Natatandaan ko ito, lapit sa akin eh. Dahil, inire-refer siya ni Presidente Duterte. Pag may problema siya, takbo siya kay Presidente Duterte. Palaging sagot sa kanya, punta ka Rizal. Tataka naman siya, bakit sa akin siya pinapapunta? Ibig ko sana sabihin sa mukha niya, kaya ka pinapapunta sa akin, Presidente Duterte, ayaw na ayaw niya sa'yo. Dahil napakabalat kayo ko. Pero tinutulungan ko siya. Pero kita nyo, ang nangyari, ako kung kulang ang isang araw para isa-isay ko ang ginawang pagtataksil nito, pagka walang utang na loob nito. Pagkatapos, nangangalandakan pa po siya na siya raw ay matalik na kaibigan. Best friend forever. Best friend forever. Naku, Diyos mio, perdon. Ni Inday Sara. Pero, sabi niya nga, susundin ko siya hanggang sa dulo ng daigdig. Ano man ang gagawin niya, kasama ko siya sa hirap at sa ginawa. Yung pala hanggang ginawa lang. Kasi sa panahon ng paghihirap, nagpagdadalamhati, natatandaan nyo, hindi ko si Inday Sara. Pumunta dyan sa Villamor para bisitahin ng kanyang ama. Vice Presidente ito ng bansa. Hindi pinapasok ng mga armadong kapulisan sa pangunguna naman ng isang higante ng pagka-ignoranteng hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pasasunod lang siya na sunod kahit mali. So madaling sabi, bilang isang kapatid ng isang presidente at nakaupong presidente, siyempre kahit papano mayroong takot sa'yo, may paggalang sa'yo. Kung siya ba ay pumunta ron at sinabi niya, sama ko ito, pasok kami dyan, bisitahin namin yung kinukulong nyo, inaresto nyo. Hindi niya ako ginawa yun. Hindi niya ginawa yun. Tumahimik siya, hindi siya nagsalita laban sa ginawang illegal na pag-aaresto at pagdiditini. Hindi man lang ho siya nagsalita ng kahit nakatiting upang ipagtanggol ang karapatan ng Presidente Duterte. Kaya alam niyo kung kailan siya nagsalita, gumalaw. Kandidato kasi ito sa Senado nung nakangalala. Nung nakita niyang bagsak ang rating niya, Diyos ko, sabi niya, naku, hindi po pwede ito. So ang ginawa niya, naglunsad siya ng investigasyon sa Senado. Nagpabida, madalit sabi. Kinulit niya ngayon yung mga nag-aresto. Talagang pinakita niya, walang nga kayo, mali ang ginawa niyo, illegal. Madalit sabi, nagpabida. Kaya, marami naman siya na bola. Pati nga yung kanyang kaibigan, in-endorse siya. Kaya dahil dyan, nanalo siya. Pero yan yung makikita kung paano ang kanyang pagka-opportunista. Meron namang isa, dami ko binigay na example eh. Di 5 na yan, ha? 5. Actually, marami ho yan, pero ulang ang kolong natin eh. Yung isa naman, ito, klase
check din to. Ito, dating empleyado. Empleyado. At the same time, parang naging LGU siya. Pero ang kanyang record, ito ay may problema sa pera. Madalit sabi, ang balita natin ay natanggal sa isang posisyon. Maliit lang naman, pero dahil mayroong position of trust, may discretion. So, pwedeng mamera. O madalit sabi natanggal sa doon. O pagkatapos, hindi natin malaman kung paano nangyari. Although alam ko, hindi ko lang masabi sa ating programa, Mm. na nagkaroon siya ng access doon sa presidente ngayon. O madalit sabi, kumbaga, nakuha yung kanyang pagtitiwala sa kanya at nabigyan siya ng magandang posisyon. Pero hindi yun nagtagal parang 3 buwan lang yata tinanggal na siya dahil sa matindi ang usap-usapan sa katiwalian na ginagawa niya, kung ano-ano mga ginagawa niyang mga dealings na pag kailangan ganito, ang babayad mo, pag gusto mo magkaroon ng posisyon sa gobyerno. O madali sabi, tinanggal ho siya. Ngayon, dahil naitsapwera siya doon sa kabila, nako, nakakita siya ng pwedeng, pumasok naman dito siya sa grupo ng mga kalaban ng administrasyon. At ngayon, nangunguna, naku, maniwala kayo. At kung magsalita, akala mo champion daw siya ng katiwalian. Tinanggal nga siya sa katiwalian Paano siya maging champion? O madali sabi, at napapansin natin, pag may lakad ditong si VP Sara, nandun din siya, nakabuntot. O, kahit na nakabuntot, o katabi Kahit saan, punta sa abroad, o dito, palagi siya nandiyan sa mga rally-rally. Madali sabi, gusto na naman ho niyang makabalik sa pwesto at ginagamit niya na naman itong nakikita na maaaring landslide pa nga ang panalo nito. Baka sakali pag kumandidato siya na naman dahil natalo siya, manalo na siya this time. Pareho rin yung yan ng isa. Ito matindi rin to. Ubod ng yabang, napaka madaldal, kung pumorma, akala mo magaling, pero hungkag naman. Pero magaling din man bola. Mabubukadero din. Nabobola niya. Naging pang tagapagsalita ng isang partido. Pero ganun din Naku, masama rin ang reputasyon nito. Ang katunayan ng kanyang mga kapwa kasamahan sa profesyon, may tawag sa kanya. Ano Hindi po? ko lang sasabihin. Kasi pag sinabi ko, alam mo na Oo. Basta may pangalan siya, masamang pakinggan at karugtong sa kanyang pangalan. So anyway, ganun din ang kanyang madali sabi, opportunista din na ginagamit ang mga pagkakataon upang pangsarili nila ang pagsilbihan nila. O madali sabi, Carlo, yan ang pinaka-buod. Kasi napakahaba niya, kaya wag na natin basahin, iniksiyan na lang natin. Yan ang problema sa ating bansa, sabi ko nga. Madami ho yan. Maniwala kayo, puntang dami. Punta ka dyan sa Kongreso, naku, marami dyan. Punta ka dyan sa Senado, marami din dyan. Kahit na sa pribadong sektor, papasok para makinabang, marami ho yan. Yan, lalong dumadami ho sila Kaya kailangan kayong mga kababayan natin, maging kayo po mapanuri at tinatawag. Ayan. Pag-aralan nyo maigi ang mga record niyan. Tanungin nyo yung mga sarili, yung mga yan na ngayon, kung pumuporma, ito bang mga ito? Number one, nakinabang ba ito ng panahon ng administrasyon, yung nakaraan? Pangalawa, ito bang mga ito? Nagsalita ba ito? Pabor o laban sa gobyerno? Kaugnay sa pag-aaresto? Pangatlo, ano namang nalalaman ito? Hindi kaya pag ito yung nilagay natin, gano'n naman kung ano ang kanyang reputasyon na masama, pagpapatuloy niya. Gano'n ang pag-aralan po nito. Ayan ang ating pinakabuod ng artikulo sa The Manila Times. Ayan. Abangan din natin, Attorney Sal, yung mga sagot Ay, ng nahulaan ating mo mga ba? komento. Nahulaan mo ba? Meron na nasa isip, Attorney Sal, pero syempre hindi natin muna babanggitin. Ipapahula natin sa mga mga viewers mamaya-maya. Ayan, Attorney Sal. Ano pong inyong komento sa balitang yan? Number one, tuturuan natin mga reporters natin. Pag kayo nagre-report, be sure na yung identity ng tao nire-report nyo, klaro sa tao.
Yes. Kaya niya. Yan nung si Attorney Paulo, hindi dapat Attorney Paulo ang tawag niya dyan. Kailangan pag-report, format, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Mm. Kailangan magkaroon kayo ng delineation. Kasi pag sila Attorney Panelo, isipin na iba, galing sa akin. Lalagyan niya na Attorney Panelo Jr. Para klaro kung kanino nang gagaling. Kung sa abogado ba ni Inday Sara o sa nag-aabogado sa kanyang ama. Kailangan hiwalay-hiwalay yun. Meron mga dyaryo, tamang ginagawa nila. No. Kompleto, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ganun. Yan ang sabihin mo sa mga reporter, ha? Matagal ko na napapansin yan, pero hindi nyo binabago. Pangalawa, yan ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr. Junior po yan. Tama ko yun kasi gaya na sinasabi niya, itong testigo nyo, napaka hinang testigo sapagkat yung kanyang mga pahayag ay sirang-sira sa pamamagitan ng ibang mga testigo laban sa kanya na pulos kasinungalingan. Sabihin niya, siya ay nagtrabaho kay Inday Sara. Pero lahat ng mga kasama ni Inday Sara, pinasisinungalingan siya. Pati dyan sa Sandataang Lakas. Kasi nagpapanggap din siya na nasa intelligence siya. Nagpapanggap pa nga siyang na abogado. Hindi naman siya abogado. Tapos, marami yung siyang mga pahayag. Like halimbawa, sabi niya, yan daw isang babae na may yung kasama ko sa mga perang dinideliver niya kuno. Nakita niya pangaraw nag-drive. Yung pala, hindi marunong mag-drive yung babae. Walang lisensya. At never sa buong buhay na nag-drive. Madalit sabi, ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr., yung sinasabi niyong testigo, ang sasabog sa mukha ninyo. Kaya kami, sabi niya, kaming mga abogado ni Inday Sara, lalo na sa perjury case, natutuwa kami na ginagawa niyo yan kasi masisira kayo dyan. Sirang-sira kayo dyan, kaya hindi namin kayo pipigilan. Kaya sinasabi niya na nangangaling bang buhay? Oh, definitely. Kami pa magbabantay niyang buhay kasi gusto namin na isalang niya yan para maihayag sa buong mundo ang kasinungalingan niyan. Yan, tama siya dyan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang kaugnay na balita, iginiit ng mga mambabatas na ang impeachment nga laban kay VP Sara Duterte ay proseso para alamin ang katotohanan, hindi daw ito parusa, Attorney Sal. Ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong, sinusuri pa lamang daw ng Kamara kung may sapat na basehan habang yung Senado ang hahatol. Dagdag din ni Committee Chair ng House Committee on Justice na si Jervy Luistro, ang pagdinig daw ay para lang sa paglilinaw at pagbusisi ng ebidensya tulad nga ng SALN at iba pang dokumento. Hindi daw para parusahan daw si VP Sara, Attorney Sal. Ano masasabi ninyo dyan? Hindi lang para parusahan. Talagang ginagamit yung plataforma yan sa paninira. And, more importantly, ginagamit nyo ang plataforma yan para libre ang publisidad nyo. Gusto kayo magpakitang gilas, para araw-araw nasa dyaryo kayo. Ang ginagawin yung paninira. Yan naman talaga. Ito naman, Luis Tro. Nako. Ay, nako. Hanggang hay nako na lang. Ayan, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, Attorney Sal, nanumpa na si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang bagong Pangulo ng PDP Laban, kapalit ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan ngang nasa The Hague ngayon, Attorney Sal. Pinangunahan naman ang oath-taking ni Alfonso Cusi kasama na ilang opisyal ng partido. Inaasahang susuportahan ng PDP Laban ang kandidatura ni VP Sara Duterte sa 2028. Kasabay nito, itinalaga rin si Mayor Baste Duterte bilang leader natong Rage Coalition, isang alyansang binubuo ng iba't ibang partido at grupo na naglalayong isulong ang pananagutan, demokrasya at pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Ayon sa koalisyon, sinusuportahan ito ng mahigit 600 grupo sa buong bansa,
kabilang ang mga sektoral at community-based na organization. Ilan nga sa mga lumagda ng manifesto ay sina Senator Bongo, dating congressman Pantaleon Alvarez, Mike Defensor at iba pa. Sa tingin mo, Attorney Sal, makakatulong ba itong bagong pamumuno ngayon ni Mayor Baste sa PDP Laban? Oo, alam mo naman yan si Mayor Baste, tapang yan. Mm. Kaya hindi ubra mga kalokohan ng mga kalaban sa politika. Mm. Okay yan. Congratulations, Mayor Baste. Mm. Tuloy mo ang iyong pangunguna sa pakikipaglaban para sa katarungan at upang ibalik ang iyong amang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Meron nga ding nagsasuggest, Attorney Sal, na baka pwede isa din sa mga posibleng maging running mate itong si Davao City Mayor Baste sa kanyang kapatid na si VP Sara sa 2028. Ano pong reaction nyo dito, Attorney? Ang tanongin mo dyan si Vice Presidente Inday Sara at saka taong bayan. Ayan. Samantala, sa iba pang balita, Attorney Sal, magsisimula na ngayong Martes ang malaking rollback sa presyo ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, inamin nga ng Pangulo na hindi... Bababa ang presyo ng langis. Kasi hindi na ang problema. Inakyat ng magkano? 100%. Tapos Mataas. bababa lang ng mga... Ano yun? Yung in-increase, Attorney Sal, mataas, pero yung rollback, parang hindi pa 2-digit ata, Attorney Sal. Kaya nga, pero gaya ng sinabi natin, lahat sanang yan, hindi mangyayari kung napagandaan. Kung tayo ay nag-imbak na ng gasolina at langis, bumili na tayo nung mga panahon na ang presyo ay kayang-kaya pa natin. Hindi nga nagprepara eh. Ngayon lang, wala, too late the hero nga eh. Yan ang problema. May pahayag din nga ang Department of Energy na hindi din kasiguraduhan na bababa talaga yun sa dating presyo na yung before umusbo or before pumunta sa 100 plus yung presyo ng diesel, para mahirap daw na bumaba ulit sa yung mga around 50 to 60 pesos na per liter. Yun yung sabi ng Department of... So, most probably, Attorney Sal, parang siguro ano yan sa mga 100 plus pa rin. Kasi nga, gaya sabi ng mga eksperto, kahit matapos na digmaan sa gitnang silangan, mga isang buwan pa bago ma-normalize. Kaya higpitan nyo inyong mga sinturon. Talagang ganyan ngayon. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, pinabulaanan ng Malacanang Press Corps ang aligasyong kontrolado o binabayaran umano sila ng Malacanang upang pagtakpa ng kalagayan ng Pangulo. Ayon sa grupo ng mga mamamahayag, nakabatay ang beripikadong impormasyon at aktwal na obserbasyon ang kanilang mga ulat tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang kumalat nga sa social media, mga haka-hakang may malubhang sakit ito, pumanaw na umano ang Pangulo na agad naman itong pinasinungalingan. Binigyan din ng Press Corps na mahalaga ang transparency sa usapin ng kalusugan ng Pangulo at patunay dito ang patuloy na press briefings at pagtatanong ng Palace reporters. Kinundi na rin ng grupo ang mga pagtatangkang sirain itong kredibilidad ng media at ang pagpapakalat ng umano'y walang basihang impormasyon online. Hinimok nila ang publiko na maging mapanuri sa pinanggagalingan ng balita at iginiit na magpapatuloy silang mag-ulat ng patas at responsable. Pero what if, Attorney Sal, yung mga miyembro ng Malacanang Press Corps hindi rin nila alam? Ano po ang masasabi niyo? Ang problema kasi nga dyan, itong Malacanang, hindi sila transparent. Kaya na sinabi natin, nagkakaroon lang ng haka-haka, chismis, kung hindi ka transparent. Hindi klaro ang mga posisyon mo. Gaya niyan, yung sakit na yan. Kung may sakit, medical bulletin lang ang kailangan mo dyan. Yung official medical bulletin sa kalagayan ng presidente. At yan naman ay tinatakda sa saligang batas kailangan talagang pala mo. Pag hindi mo pinaalam mo yan, at makikita mo na ang hitsura ng presidente ay hindi normal, may dinaramdam, talagang mag-usisimula yung mga chismis-chismis na yan. Na may cancer, o mamamatay na, o namatay na, lahat ng yan, lalabas talaga yan.
Kung ayaw mong magkaroon ng ganyang mga peking balita, maging makatotohanan ang iyong mga pahayag. At ang number one sa lahat yan, yung medical bulletin, medical condition na nanggagaling sa mga doktor ng presidente. At para pag nalaman natin na talagang may sakit, may dinaramdaman, may kailangan panalanan natin ang kanyang kalusugan sapagkat presidente siya ng bansa at Pilipino at isang mamamayan. Ayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng pagbubukas sa usapin ng oil at gas cooperation sa China ay dapat nakaangkla sa soberanya ng Pilipinas at naaayon. Unang-una, yung ugnayan natin sa lahat ng bansa. Given na yan ang palaging ang mahalaga sa lahat ay ang sovereignty o kasarilan ng bansa. Hindi nabubura yan. Ngayon, pagdating naman yan sa kasunduan sa exploration, hindi ibig sabihin, nakipagkasundo ka na pwedeng pumasok ang isang dayuhan sa kiniklaim mo na teritoryo mo at kiniklaim niya rin na teritoryo niya. Hindi ibig sabihin, sinusuko mo na ang kasarilan mo. Ginagawa mo yan para kayo pareho nag-aaway, magkaroon kayo mutual benefits ang tatanggapin yung dalawa. But it doesn't mean both of you are surrendering your sovereignty. Pero paano kaya yan, Attorney Sal, kung halimbawa magtutuloy talaga yung pag-uusap tungkol dyan at syempre yung China din is i-consider din nila yung kanilang konsiderasyon sa soberanya nila. So, Kaya nga, gaya na sinabi ko, kahit na magkasundo yan sa joint exploration, hindi ibig sabihin sumusuko na sila sa kanilang sovereignty. Maliban na lang kung meron doon sa kasunduan, meron kang mga demands doon na parang sinusuko mo yung sovereignty mo. Pero kung ordinaryong usapan na magtulungan tayo sa exploration dito without insisting on your own ownership or exclusivity sa economic zone, wala akong problema doon. Ang mahalaga, dahil yung isa, meron siyang resources, may kasangkapan, tayo wala, wala tayong kasangkapan ganun. Kaya nga tayo makipag-explore sa kanila jointly para dalawang bansa makikinabang without surrendering each sovereignty. ayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, dako na po tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan at habang yung iba siguro, Attorney Sal, nahihirapan pa may mga nahihirapang hulaan yung mga blind item nyo po sa column. Pero babasahin Wag mo na, Carlo, wag mo nang banggitin kung sino. Sa kanila na lang yun. Para sa kanila lang yun. Ito from Mel. Good morning, Attorney Sal, watching from Singapore. Yes, part ang Vice President ng government, but only in the line of succession of the presidency, nothing more. She once accepted DepEd and NTFL functions, but nilagyan nyo ng issue. Siniraan hanggang di na nakialam. Hindi totoo yan na ang party mo lang in the line of succession. Pag party ka ng gobyerno, party ka ng gobyerno. Kaya nga binigyan siya ng dalawang posisyon para makatulong siya. At tumulong naman siya. Kaya lang dahil sa kalakaran na sinisiraan siya, talagang hindi siya magtatagal. Kaya nagbitiw siya sa tungkol. Ayan. Ito naman po from Roxanne Costo. Good morning po, Attorney Sal and SMNI, watching from Queensland, Australia. Attorney Sal, mukhang may demolition job po against Bongo. Bakit? Di mo sinabi. Di ko yata alam yun. Meron ba? Ano bang sinasabi nila ni Bongo? Ewan ko anong nakita ni Roxanne. Parang wala pa ako naririnig ng paninira kay Bongo galing sa... Ang alam ko lang yung sinasabi nilang arrestuin. Ayan. Baka pakiramdam lang ni Roxanne, Attorney Sal. Ito naman po from Buboy Channel. Good morning, Attorney Sal, watching from Western Australia. Masama mang manalangin na mawala na si BBM pero dapat mag-resign na lang siya. Hindi yung masamang manalangin na mawala sa pwesto. Ang masama yung manalangin kang mamatay. Ayan. Ito naman po from
Kuya Dodds. Attorney Panelo and SMNI, good morning po. Tanong ko lang po kung saan pwedeng makahingi ng financial support sa mga katulad kong small, medium enterprises. Maraming salamat po. Ay, di sa Department of Trade. Doon kayo pumunta. Ayan. DTI. Ayan. Ito naman po from El Pasmo Amigo Official. 2 linggo ng tigil putukan dahil naubusan na ng missile at bala. Gagawa pa sila after 2 weeks. Tuloy na naman. Hindi, gumawa na dyan na sila. Kaya nag-ceasefire kasi pinag-aaralan nila. Pag hindi nila tinapos yung digma na yan, lahat sila ay biktima. Ayan. Ito, may tanong si Carl Kendrick Sosa, Attorney Sal. Ewan ko kung sinasadya ba niya ito. Sino kaya ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, Attorney? Eh, sino pa? Yung makikinabang. Ayan. Meron pang tanong din si Lindsay Hodilia, Attorney Sal. Attorney, ano po tingin nyo, may boboto kaya palitan ni GMA sa Congress? Ang tingin ko dyan, ang mananalo ang susunod na speaker. Kung totoo yung mga narinig natin, kakausap kong mga in the know. Yung kinatawan ng NUP, ni Ronnie Uno. Meron na raw numbers. Tingnan natin kung totoo. Ayan. Pero si GMA, tinanggihan niya na nga na yun. Hindi siya interesado. Ayan. Yan, malinaw na po yan, Attorney Sal at mga kababayan. Ito naman po from Anita Go. Plus, those who are sitting in the hearing to interrogate words out of their victims are paid by the millions per session. Kaya't maraming volunteers. If they can contempt their victims, the millions are higher. Then they give themselves a high five. Si Akop nga matanda, sige na lang, na demise na tuloy. Si Abante kahit natalo, pinasok ni Commissioner Garcia so they can split the millions. Marami ng offshore account si Garcia. January 2025, Cayman Island twice, US Chase Bank twice. Si Abante naman nakabili ng 20 million na relo plus many bulletproof cars. He has 3 wheels motorbike. His congregation is about 6,000 and they are mighty poor looking. Tinulungan ba niya? Yan, mga komento ni Anita Go, Attorney Sal, parang hindi pa natin ma-verify yung ibang information kung totoo ba. Ayan. At yan po ang huling mensahe na tatanggapin natin sa araw na ito, Attorney Sal. At siguro sabihin na lang natin kung tama ba yung hula nila sa naging blind item natin or sa column po ninyo ngayong umaga, Attorney Sal. I-text mo na lang sa akin kung ano yung mga hula nila. Tingnan natin kung tama sila. Tama. Ayan po. At muli, maraming salamat po sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Muli, sa pangalan po ni kapartner Hannah Jane Sancho, ako po si Carlo de la Peña. Alam mo po inyong lingkod. Salamat sa patuloy yung pagsubaybay sa ating programa. Salamat din sa mga nanonood sa atin ng TikTok na kasabay tayong podcast. Ayan. Dito lang po sa programang Problema Nyo, Itawag kay Panelo. Problema nyo, itawag kay Panelo.